So, tulungan po tayo ng Panginoon. Sinimulan po natin ito, ang the wrath of God. Very unpopular. Hindi popular sa ating kapanahunan ngayon. Lalo pa, isinusulong sa buong sanlibutan ang hate crime. Na kung ikaw ay magsasalita laban sa mga kasalanan ng sanlibutang ito, ay maaari kang kasuhan ng hate crime. Sa ibang mga estados ng Amerika at sa ibang lugar sa Europe, bawal ang isang preacher o isang tao na halimbawa magpahayag siya na masama ang homosexuality, masama na lalaki ka, magbabae ka, mag-asawa ka ng kapwa lalaki, o babae ka, mag-asawa ka ng kapwa babae, same-sex marriage. Ikaw ay pwedeng kasuhan sa mga lugar na yon ng hate crime. Dahil ang kanilang pananaw, ang Diyos na dapat sampalatayanan ay Diyos lang ng pag-ibig. At ito na-emphasize, mga kapatid, that God is love. Subalit iniiwasan that God is also a God of wrath. So ngayon, mga kapatid, ang pag-aaral natin itong the grief of God, ang kalumbayan ng Diyos. Kung nasasaktan nga tayong tao na hindi naman tayo perfecto katulad ng Diyos, ang Diyos ay nasasaktan, sobrang sakit kung siya ay itinatakwil, kung siya ay tinutuya, He is being despised. Okay? Being God. So itong pag-aralan po natin, mga kapatid, the grief of God. Itong mga talata, at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ang word na nagsisi, hindi ang katulad ng pagsisisi ng tao na tatalikod sa mali, tatalikod sa kasalanan, at lalapit sa Diyos. Hindi po ganun. Ang Diyos walang kasalanan, walang kamalian. Ang pagsisisi kasi na salita ay pagbabago ng isip, a change of mind. Meaning, ang Diyos na umibig, na talagang nais niya na maging maayos ang kalagayan ng kanyang mga nilikha, nasaktan siya at nagbago ang kanyang kaisipan na sa halip na pag-ibig ang ilapat niya, ibigay niya, kaparusahan ang kanyang ibibigay. He changed his mind from love to judgment. Okay? Then, ang word yan, nalumbay sa kanyang puso. Yan ang word na grieve. It grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy men whom I have created from the face of the earth. Makita nyo, yung grief, yung kalumbayan ng kanyang puso, at yung pagbabago ng kanyang isip, ay naglagay doon sa sitwasyon na ang Panginoon ay kailangang mag-exercise ng kanyang hustisya at patayin, sirain. Sabi dito, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Bagamat nagbigay ang Panginoon ng 120 years na warning sa kanila para sila ay magagsisi. Pero nagpatuloy na naging masama, na naging masama, na naging masama. Bagamat nandoon ang araw-araw na pagpapahayag ni Noe ng katwiran ng Diyos at nandoon ang mga supernatural na gawa ng Panginoon na kung saan dalawang hayop, mag-asawa, pares-pares, pumapasok doon sa arka for about 7 days. Yun sana ay sufficient na para magkumbinsi sa mga tao na sila ay magagsisi ng kanilang kasalanan at manampalataya sila sa tunay at buhay na Diyos. And yet, nagpatigas po sila ng kanilang mga puso, kaya't nangyari nga po ang tinatawag dilubyo, universal flood. 80 tao lang ang naligtas. Noah and his wife, ang mga anak nila, si Shem, si Ham, si Japet, at ang mga asawa nila. 80 tao. Out of millions or billions pa siguro ng tao doon, they were all killed. Malungkot yun sa puso ng Diyos, mga kapatid ko. Then, there are other verses na gusto nating basahin. Ito po, Psalms 95:10. 40 years
long was I grieved with this generation. He was referring to the Israelites as a nation. Na nandoon sa wilderness, sila ay umikot-ikot doon. Madalian lang sana na pwede silang pumasok sa lupang pangako. Dahil ang distansya doon sa Mount Sinai hanggang doon sa River Jordan, sa Kadesh Barnea is only about 11 days journey. Pero inabot sila doon ng 40 years na ikot-ikot dahil ayaw nilang maniwala sa tunay at buhay na Diyos na papapasukin sila doon. At alam niyo sa lumabas sa Egypto na more than 2 million na mga tao, 20 years pataas, binilang yon 600,000 plus. Nang bilangin ulit ang mga nabuhay doon, mga isinilang doon sa loob ng 40 years, less than 600 na. Anong ibig sabihin? Pinatay lahat yon ng Panginoon. Pero He waited for 40 years. Sabi niya, 40 years, 4 na taong namanglaw ako sa lahing yaon. Grabe. Masakit, di ba? Masakit. Mawalan ka ng anak, halimbawa. Hindi mo alam kung saan napunta. Tapos, 5 years, 4 years. Masakit yun, di ba? So what I'm saying, mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo na ang Diyos ay namamanglaw dito nga sa nangyari. At dahil doon, again, He was ushered na gamitin niya ang kanyang paghuhukom. Ang sumunod na verse ay ganito. So I swore in my wrath. Nandiyan na ang puot ng Diyos. They shall not enter my rest. At tunay nga, hindi sila nakapasok doon sa lupang pangako. Alam ninyo sa more than 2 million na mga tao na lumabas sa Ehipto, kung ilan ang nakapasok doon? 2 lang. Caleb and Joshua. Kahit na si Moses ay hindi pinapasok ng Panginoon doon. Namatay siya doon sa Mount Horeb. So, makita nyo mga kapatid ko at mga kaibigan, 40 years na nalumbay ang Panginoon. And there are others, of course, makita natin sa mga susunod na talata. Pasok tayo dito sa pag-intindi ng kalumbayan ng Panginoon. From observation, itong makikita natin. Okay? Ang kalumbayan ng Panginoon ay konektado sa kanyang puot at sa kanyang hustisya. Doon sa mga binasa natin, mga kapatid, mga kaibigan, ito po ang makikita nating katotohanan. Nalumbay ang Panginoon dahil sa kasalanan, dahil sa paglapastangan sa Kanya ng mga tao, and so, ang kanyang hustisya ay kinakailangan. So, ang puot ng Diyos, ito ang sagot ng Panginoon sa kasalanan. God can never be pleased with sin. Hindi kailanman na ang Diyos ay matutuwa sa kasalanan. God is angry at the wicked every day. Bakit? Dahil every day may nagkakasala. At ang hustisya ng Diyos, mga kapatid, ito ang hinihingi ng Diyos dahil sa paglapastangan sa Kanya. Dulot ng kasalanan. God's justice is what He demands for the sin done against Him. Kahit na tayo, mayroon tayo ng ganyang ugali. Kung tayo'y ginawa ng kasalanan, if we are wronged, naghahanap tayo ng hustisya. Tama? Wala naman tayong kasalanan, sinaktan tayo, galit tayo. That is our response doon sa kasalanan. At humingi tayo ng hustisya. Kailangan yung gumawa sa atin ng kasalanan ay mahatulan. Normal po yon. Of course, sinabi ko na nga po na dito sa libutang ito ay hindi tayo mag-expect na magkakaroon tayo ng 100% absolute justice. Dahil dito sa libutang ito, bagamat nakaganyan ang nakaganyan yung ang lady of justice doon sa timbangan, nakapiring ang mata. Tama ba kung may hawak na timbangan? Nakapiring ang mata na nagpapaintindi, walang kinikilingan, walang pinapanigan. Hindi yon totoo.
Sa real practice, hindi yun totoo. No, observation na lang, tingnan lang ninyo. Nakasuhan, na-convict, hinatulan, dahil mapera, house arrest. Kita nyo yon? Ang tawag yan human consideration kasi matanda na. Pero kung hindi ka mayaman, maka-house arrest ka, kahit na matanda ka na rin. What I'm saying, you can see, you can observe injustice sa libutang ito. Pero huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil mayroong Diyos na hindi pwedeng magkonsinti ng kasalanan at talagang ang kasalanan ay hahatulan because He is a God of justice. And you know, mga konektado ito mga kapatid, ang puot ng Diyos, ang hustisya ng Diyos, at ang kalumbayan ng puso ng Diyos. Ang kalumbayan ng puso ng Diyos, God's grief is the pain, ang sakit na nararamdaman ng Panginoon dahil sa pagkawala ng minamahal niya. I want to emphasize that word, loss of someone. Ang Diyos ay hindi na parang matigas ang puso na bahala kayo, total nagkasala kayo, bahala kayo, impyerno kayo. No, God is not like that. Ang Diyos ay nasasaktan na ang tao, dahil nagkasala, ayaw magsisi ng kasalanan, at talagang hatulan siya ng Diyos dahil yun ang kinakailangan. Hindi po natutuwa ang Diyos sa paghatol dito. So having said that, makikita natin ano ang itinuturo ng kalumbayan ng Diyos sa atin. Ito, what the grief of God tells us. God's grief tells us how He value mankind above all His creations. Ang kalumbayan ng Diyos ay nagpapakita sa atin na mahalaga ang sangkatauhan na Kanyang nilikha, mas higit na mahalaga kaysa Kanyang sa ibang mga nilikha, mga hayop. In fact, even angels, mas mahalaga pa ang tao kaysa mga anghel. Alam niyo kung bakit? Ito pang unang katotohanan. Only mankind was created in God's image and likeness. I tried to search kung mayroong verse, kahit na ang insinuation na God created the angels in His own image and likeness, wala po. And that's why nang magkasala si Lucifer at ang mga anghel na sumunod sa kanya, walang plano ang Panginoon ng redemption, ng pagtubos. They were judged. Okay? Pero na magkasala ang tao, may plan ang Panginoon ng pagtubos. Why? Alam niyo ang ibig sabihin ng nilikha tayo ng Panginoon in His own image and likeness? Ikaw, ako, representante ng Diyos kung sino siya sa sanlibutan ito. In fact, sabi niya kay Adan, you will have dominion over the fish of the sea. Sabi na doon sa tao, you will have dominion over the fish of the sea. Pero ito nga, ang tao na nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, sa kanyang imahen, ay nagkasala. At dahil dito, hahatulan ng Panginoon. At dahil dito, mawawala itong tao sa kanyang presensya. And it pained Him. It pained Him. Doon sa Book of Genesis, mga kapatid ko at mga kaibigan, kung nagsubaybay kayo doon sa series natin, ang mga fallen angels ay nagkuhabit doon sa mga tao nang makita nila na magaganda yung mga daughters of men. Itong mga fallen angels, nagkuhabit. Ang ibig sabihin, pumasok sila sa katawan ng tao at nag-asawa sila ng tao. At nanganak sila ng tinatawag Nephilim. Nephilim. Parang hybrid, yan, hybrid. At bali, ang ginagawa nito, uubusin ang sangkatauhan hanggang na maging lahat ay maging Nephilim. And so God has to intervene. And that intervention is judgment. 8 tao lang ang nangaligtas. At doon sa 8 tao na yon, nagpasimula ulit ang Panginoon
ng sangkatauhan. So alam niyo yun. Okay, only mankind was created in God's image and likeness. God demands death penalty on those who unjustly kill a man. Okay? And Christ died only for mankind. I will prove that sa mga talatang ito. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. In His own image, ikaw lalaki, nilikha ka ng Diyos sa Kanyang larawan. Hindi ito physical na larawan. That is a moral, spiritual image. Ang ibig sabihin, mayroon ka ng intellect katulad ng Diyos, mayroon ka ng emotion kaya nasasaktan ka katulad ng Diyos, at mayroon kang free will, yung pagdidesisyon katulad ng Diyos. Okay? Hindi ka robot. Ang babae ay ganun din. Ang babae, nilikha din ng Panginoon in His own image and likeness. Kung patungkol sa kahalagahan ng tao, ang lalaki at ang babae ay pantay-pantay. Makinig ng maigi. Patungkol sa kahalagahan, according to value, ang lalaki at ang babae pantay po yan. Hindi pwede na ang lalaki magsabi, hindi ka mahalaga. Mas mahalaga ako kaysa iyo. O kaya ang babae ay magsabi, mas mahalaga ako kaysa iyo kasi mataas ang sweldo ko. No. Yun ang tinatakbo ngayon ng sanlibutan, feminist movement. But I'm telling you, as far as value and dignity is concerned, they are equal. Pero as far as function, then hindi sila equal. Lalaki ang namumuno. Okay? Sabi yan ang salita ng Diyos. So, ganito po ang order ng Panginoon. Nilikha, lalaki at babae. Hindi po lalaki at balaki or lalaki at lakabi. Nakakita kayo ng ganyan? Ang nilikha niya, Adam and Eve, hindi po Adam and Steve. Pero makikita nyo sa sanlibutang ito at maging sa panahon ni Noah at maging sa panahon ni Lot na dumami at dumami ang ganitong mga kabaklaan at katumbuyan during those times. Telling us that we are in the last days. For us, in the days of Noah and in the days of Lot, so also is the coming of the Son of Man be. So ito ngayon ang kalagayan. Now, tingnan niyo ang sumunod na verse. Matapos ang baha, nagbigay ang Panginoon ng utos sa pagsisimula ng tinatawag nating government o pamahalaan. Nagbigay ang Panginoon ng utos patungkol sa tao. Sabi niya, ang magbubo ng dugo ng tao, sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Ang salitang magbubo ng dugo, that is murder. That is the word murder. Ang ibig sabihin yan, mayroong elemento ng tinatawag premeditation, talagang pinagplanuhan para patayin ang tao. Mayroong tinatawag treachery, pumasok siya doon, o kaya nilansi siya para pumunta sa kanya, tapos pinatay niya. Iba po yun sa homicide. Okay? Iba yun sa homicide. I will not be discussing that. Pero ang sinasabi ko sa inyo, murder po ito. Katulad yan ng word na, thou shall not kill, thou shall not murder. Ang pagpatay sa panahon ng gera, hindi po yan murder. Okay? Legitimate yan according to law. Okay, so ito po, murder. At sabi ng Panginoon, ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao. Anong ibig sabihin ng sa pamamagitan ng tao? Hindi po yan nagtuturo na maghiganti siya, na kung pinatay ka, patayin mo rin siya. Paano mo magagawa yung pinatay ka na? Paano ka makapaghiganti? Di ba? But rather, ang tinuturo diyan, mayroong set of orders, ang tawag diyan sa ating kapanahonan ngayon, judicial process. Okay? Na kung saan, ang taong mapatunayan na nagkumitar ng murder, hahatulan siya ng kamatayan. Ang tawag yan, death penalty. Ayaw isulong. Dito sa Pilipinas, ang death penalty. Kasi maraming mamamatay
kung isusulong ang death penalty, di ba? Pati mga kabaklaan sa Bible, may death penalty yan. Hindi nyo alam? Ang mag-asawa, may asawa ka na, mag-asawa ka pa ng iba. Committing adultery is death penalty. Ang parusa niya, sabi sa Bible. Okay, so what I'm saying now is, ano ang dahilan, bakit binibigyan diin ng Panginoon, o anong binibigyan diin ng Panginoon dito? Bakit kailangang hatulan ang naglapastangan na nagmurder sa kanyang kapatao? Ang dahilan, for in the image of God, He made man. Nagpapaintindi mga kapatid na ikaw, ako, tayong lahat, dahil nilikha tayo ayon sa kanyang larawan, precious tayo sa harapan ng Panginoon. Valuable tayo. At alam ko, kayong matagal na nag-aaral lang salita ng Diyos, alam nyo ang talatang ito. What shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Mawala ang kaluluwa mo. Mahalaga ang kaluluwa ng tao. So ito po mga dahilan. And then of course, only for mankind was the death of Christ. Meaning, namatay lang si Jesus Christ. He did not die for the angels. He did not die for the animal kind. He died for mankind. But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ang dahilan kung bakit ang Panginoong Jesucristo ay nagkatawang tao, para mamatay. At para mamatay para kanino? Dahil ang pinapatay noon sa cross ay talagang napaka-masama ng kriminal. Si Jesus Christ walang kasalanan. Bakit siya namatay? Siya po ang naghalili doon sa cross sa iyo at sa akin. Tayo ang dapat napatayin doon dahil tayo ang nagkasala. Pero itong Diyos na ito na umibig sa atin, binigyan ng pagkakataon ng tao na maligtas, kaya't binayaran niya ang ating mga kasalanan. He did not die for angels. Tandaan ninyo yan. He did not die for animals. He died for mankind. Now, the next, God's grief tells us that man is solely responsible for his doom. Ang kalumbayan ng Diyos ay nagpapaintindi, mga kapatid ko, sa atin, na ang tao, siya lang talaga ang responsable kung siya man ay mahatulan dahil sa kasalanan. Wala siyang pwedeng sisihin. Wala. Hindi niya pwedeng sisihin ang Diyos, hindi niya pwedeng sisihin maging si Satanas, hindi niya pwedeng sisihin ang kapwa niya, ang kaibigan niya, ang preacher, o kung sino mang mananampalataya, hindi niya pwedeng sisihin yon. Wala sa puso ng Diyos na talagang gusto niyang hatulan lang ang tao, no? Yung mga nagtuturo ngayon, may nagtuturo ngayon na ang Diyos may dinestino na para mapunta sa impyerno. Ang tawag diyan, predestination. Read me a verse kung mayroon ng ganyan. Wala. Di ba? Mayroong tinatawag elect according to his foreknowledge. 1 Peter chapter 1 verse 1. Pero wala ng verse na elect according to his sovereignty. Kayo lang ang gusto kong maligtas. Ito, ayaw kong maligtas. Totoo ba yun? Mayroon bang verse na ganyan? Yan kung minsan pinag-aaway-awayan sa mga group chat ang tungkol sa tinatawag tulip. Okay? Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and perseverance of the saints. I don't believe any of those. So sinasabi ko po sa inyo, let's go back to the Bible. Tingnan natin ang sinasabi ng Bible. Sabi ng salita ng Panginoon, ang Diyos, hindi siya nagagalak sa kamatayan ng isang taong masama. Hey! Akala nyo pag may napupunta ng impyerno na nagtatawa ang Diyos, sabi ng Diyos, naingustuhan ka? Okay. God is not like that. He is grieved. Nalulumbay siya. Because nakita niya, nilikha ko ito in my own image and likeness. Then mawawala siya ngayon sa aking presensya.
Hindi siya makakasama dito forever sa akin sa langit. If I can use this with reverence, parang sasabihin na I will miss you. I'll prove that point. And then, hindi rin natutuwa ang Panginoon, makinig ng maigi, hindi natutuwa ang Panginoon kung magtalikod ka sa Kanya. Akala nyo kung mananampalataya tayo at mag-backslide tayo, total ligtas na ako, kahit na ganitong gawin ko, hindi mawawala ang kaligtasan. Natutuwa ang Diyos? Hindi po. Hindi natutuwa ang Diyos kung tayo magtalikod sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, maging matapat tayo sa Kanya. Dahil talagang ang Diyos na ito ay kahanga-hanga at karapat-dapat lang na sambahin, purihin, at yakapin ng ating buong pagkatao. Ang Diyos na tunay at buhay, ang Diyos ng Biblia. And of course, hindi nga masisisi ng tao ang sinuman dahil iniutos ng Panginoon na ang bawat isa ay magsisi ng kanilang kasalanan. Man is commanded to repent or else he perish. At itong sasabihin ko sa inyo, I could not repent for you. You cannot repent for me. Tama? God cannot repent for you. Hindi pwede na ang Diyos ang magsisi para sa iyo. O ako magsisi ako para sa iyo. Hindi. Ikaw, personal. Personal ang magdidesisyon na tumalikod sa kasalanan at sa kamalian at lalapit ka sa tunay at buhay na Diyos na namatay doon sa krus ng Kalbaryo at sumampalataya ka sa Kanya ng buong puso. Ezekiel 33 verse 11, sabihin mo sa kanila, buhay ako. Sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama. I have no pleasure in the death of the wicked. Hindi natutuwa ang Panginoon. Alam nyo, pag may namamatay, na alam ko hindi naman talaga nagsisi ng kanyang kasalanan, nandoon pa rin sa pagsasamba sa Diyos-Diyosan, sa mga ribulto. Kung naiimbita man ako doon para magpahayag ng salita ng Diyos, hindi po ako makapagbigay ng kaaliwan. Kayo, kaya nyo magbigay ng kaaliwan? At sasabihin lang ninyo, ito mabait ito. Kaya papunta ito ng langit. No. Ang maibibigay ko doon ay warning na kung itong taong ito ay namatay, balang araw mamamatay din tayo. At kung hindi ka tunay na mananampalataya, abutan ka ng kamatayan, wala nang no exchange, no return. Sinasabihan dito ng Panginoon si Ezekiel, warningan mo sila. Sabihin mo sa kanila, ito ako, buhay ako. Mayroon ako ng emotion. Nasasaktan ako. Pero hindi pwede na hindi sila hatulan. Di ba? Kung mamamatay ang masama, hindi ako nagagalak dyan, sabi ng Panginoon. Kundi, anong sabi niya? Kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay? O sangbahayan ni Israel, oo nga naman. Bakit ka pupunta ng impyerno na mayroong tagapagligtas? Bakit ka mamamatay sa gutom na marami ang pagkain? Di ba? At ang tagapagligtas na ito, nasubukan na. Maraming mga taong masama katulad ni Mary Magdalene, katulad yung magnanakaw sa cross, katulad ni Apostol Pablo na dating kriminal, nang lumapit sa Panginoong Jesucristo ng buong pagsisisi at nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, ang taong ito ay pinatawad, hinugasan sa kanilang mga kasalanan. Bakit ka nga mamamatay na mapunta ng impyerno na mayroong tagapagligtas? Di ba? Pero maraming mga tao ang hindi alam ang bagay na yan at nagpapatuloy sa kanilang kasalanan. I am telling you, mga kapatid, it is a serious thing about the grief of God. Ang sumunod ay itong verse
Tingnan nyo ang 2 Peter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, but as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish. Naintindihan po natin yan? Not willing? Pero ang sinasabi ng mga Calvinist at hyper-Calvinist, no, ang tao, may mga pinili na talaga ang Panginoon na papunta ng impyerno. May pinili din ang Panginoon papunta ng langit. You cannot trade it to me. Okay? Ang sinasabi ko po sa inyo, ito po ang tunay at buhay na Diyos na dapat kilalanin natin. Siya po ang Diyos na kung may napupunta sa impyerno, nasasaktan po siya. Dahil mamimiss niya ang taong ito na dapat kasama niya doon sa langit. Dahil sabi niya, ayaw ko na kahit isa. Alam niyo ang word na any? Kahit isa. He is not willing that any should perish. But that all, lahat, ay makarating sa pagsisisi. All should come to repentance. And then, ito mga verses. Tingnan yung verse na ito. I tell you, no, but unless you repent, you will all likewise perish. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Datapat malibang kayo'y mga agsisi, ay mga mamatay kayong lahat sa gayon ding paraan. Ang context ng pagsalita ng Panginoon diyan ay ganito. May mga nagsusumbong na mga tao sa Panginoon tungkol sa nangyari na mayroong mga 18 tao naglalakad pagkatapos nahulugan ng tower at namatay. At mayroong mga tao na pinapatay ni Pilato. So, nagpapaintindi na ang mga tao ay nagsasabi, napakasama na kasi nito, kaya itong nangyari sa kanila. Hinatulan sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, akala ninyo yan ang totoo? Hindi. Kundi sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo magagsisi ng inyong kasalanan, lahat kayo ay mahahatulan. So makita nyo, God demands that every person must repent. Truly, these times of ignorance, God overlooked, but now commands all men everywhere to repent. Kahit itong salitang repentance, very unpopular word ito ngayon. So, ito po, utos ng Panginoon ng lahat ay mga agsisi. Hebrews 10:38. Pinapatunayan ko po sa inyo na hindi ang Diyos nagagalak kung mayroong namamatay na napupunta ng impyerno. At hindi rin nagagalak ang Diyos. Makinig po ng maigi, kung ikaw ay urong sulong na mananampalataya. Alam niyong urong sulong? Ha? Ang urong sulong, ito, mayroon akong problema. Panginoon, kailangan kita. Wala na akong problema. Hindi na kita kailangan. Don't be like that. May problema o walang problema, dapat matapat tayo sa Panginoon. Ito ang verse, tingnan nyo. Now the just shall live by faith. Ang mga matuwid, yung mga taong pinawalang sala ng Panginoon, mamuhay tayo sa pananampalataya. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Kung ang tao ay tatalikod sa Panginoon, sabi ng Panginoon, hindi ako natutuwa diyan. I have no pleasure. My soul has no pleasure in Him. At alam natin, mga kapatid, na sa mga huling araw, sinasabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 4, verse 1, in the latter times, the Spirit expressly, that in the latter times, some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of demons. Some, may mga mananampalataya, they will draw back. As I was contemplating dito sa preaching na ito, tinitingnan ko rin, sabi ko, saan na kaya yung mga tao na ang iba nakasama natin? There are people
who draws back, hindi nangahulugan yan na dahil hindi na dito, ay talagang nag-backslide na. Wala lang talaga ng kakayahan makapunta dito. Tama. Pero may mga tao na mayroong kakayahan, but they don't care. Ang ibig sabihin, malakas naman ang katawan, wala namang hadlang na pwede makapunta dito at magsamba kasama natin, and yet, they choose to draw back. Alam niyo ang context nitong Hebrews 10:38? Basahin niyo ang Hebrews 10:25. Similar yan, not forsaking the assembling of ourselves together. Okay? So yan ang sinasabi dito. So I'm saying na kung ang tao ay talagang nagbabackslide dahil nadala siya ng sanlibutang ito, nalulungkot po ang Panginoon. Maraming mga tao ang naging parang Demas. Kilala niyo si Demas? Sabi ng 1 Timothy chapter 4, Demas hath forsaken me, having loved this present world. Ibig sabihin, nadala siya ng sanlibutan. Nadala siya ng material. Wala na siya ang kahalagahan ng Panginoon sa kanyang puso, napalitan ng kahalagahan ng material. Delikado po iyon. I'm telling you, we are in the last days. At sabi ng Panginoon dito, my soul has no pleasure in Him. God's grief challenges us to be compassionate to the lost. Ang kalumbayan ng Diyos ay naghihikayat sa atin na magi tayong mahabagin sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Okay? Think about your mother kung hindi pa naligtas. Think about your mother. Think about your father. Think about your son, your children, grandchildren, na kung hindi mo sila makasama forever doon sa kalangitan, saan sila pupunta? Wala namang purgatorio. Mapurga lang ang pera mo diyan. Okay? Punta sila sa impyerno. Kung ngayon, sinasabi mo, namimiss kita, anak. Hindi ka nagbibisita sa akin. Ako nga, namimiss ko rin ng dalawa kong apo. Namimiss ko. Pero I'm saying is, natural yun sa atin. Di ba? Natural yun sa atin. Nasasaktan tayo kung wala sa presensya natin ang mahal natin sa buhay. Ang tanong, can you afford na wala siya forever? Kung minsan ang mga mind natin, ang isip natin, sinabihan ko naman, pastor, that should not be an expression of a person who is compassionate. Di ba? So, ang sinasabi ko po sa inyo, ito po talaga ang reality. May mga mahahalagang persona sa buhay natin na mawawala. And it should grieve us that they will be lost forever because it grieves God. At kung tayo'y pinananahanan ng pag-ibig ng Diyos, kung tayo'y pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, then, dapat po, ito ang ginagawa natin. Pray. And when I say pray, that is earnest praying. Pray for their eyes to be opened through the gospel. Give them a chance to hear the gospel. Okay? Hindi po sila mananampalataya kung walang magpapahayag sa kanila ng salita ng Diyos. Mahirap ba mag-share ngayon ng salita ng Diyos? Mahirap ba makinig ka sa araw-araw na salita ng Diyos na nandyan, pinagpapahayag? Okay? Kung mali ang ipinapahayag natin, i-cross out mo na agad ako. Alisin mo ako doon sa friend list mo. Alisin mo. Okay? Pero kung tama ang pinapahayag ko salita ng Diyos, see to it that you listen. Tama? Galit na si pastor dahil hindi ako nakikinig. No, I'm not saying that. I'm not saying that. I am concerned. Kung wala ka ng concern
na matuto ng salita ng Diyos every day in and every day out, hindi ka lalago na mahabag ka sa iba. Right? Hindi ka kumakain eh. Paano ka maging malakas? Isabi ka, uy, alam ko na yan, may acne ka. Alam niyo yung acne? Alam ko na yan. Kilala niyo si Socrates? Si Socrates nagsabi, makinig ng maigi. Sabi ni Socrates, true wisdom is to know that you know nothing. Ang tunay na karunungan ay ang malaman mo na ikaw ay walang alam. Bakit? Kung akala mo marunong ka na, hindi ka na makikinig. Marunong ka na eh. Puno ka na. Pero kung alam mo na may kailangan ka dahil wala kang alam, then makikinig ka. True wisdom is in knowing that you know nothing. I'm telling you this, mga kapatid ko, dahil, makinig kayo ng maigi, sa ating kasalukuyang panahon ngayon, sabi ng salita ng Diyos, maliban daw sa kinukot ko, some shall depart from the faith. Okay? Sabi rin sa Matthew chapter 24, because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Ayaw kong mahulog doon sa love of many shall wax cold. At ano ang makakapagpaigting ng pag-ibig natin sa Panginoon at sa mga lost? Ang salita ng Diyos na ibinibigay ng Banal na Espiritu sa puso natin. Nang binukasan ng Panginoon ang salita ng Diyos, sabi ng dalawang naglalakbay kasama ng Panginoon doon sa Emmaus, my heart burned. Our hearts burn within us. And I'm telling you mga kapatid, hindi po biro-biro ang katotohanan ito. Maraming mga tao ang naghihintay lang siguro na share natin ang salita ng Diyos. Hindi po mahirap mag-share. Mayroong word na share? Share. Share mo. And of course, you pray. Lord, sana pakinggan ito. Okay? Then follow up mo. Tiyaga, hindi katulad noon. Noong panahon, sinasabi ko nga, nagpa-Bible study ako, pinaka-maximum na pag-Bible study ko sa mga bahay, 3 bahay sa isang linggo. Nakukulangan ako doon, pero wala akong magagawa. Yun lang ang pwede. Ngayon, maraming bahay ang naaabot ng salita ng Diyos. Have you seen that as an opportunity? And that's why I'm telling you, share the Word of God. Okay? Give them a chance na makarinig ng Ebanghelyo. So then, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Darating ang pananampalataya kung makinig ng salita ng Diyos. So, bigyan sila ng pagkakataon na makarinig ng salita ng Diyos. Wherever you are, missionary ko ng Panginoon dyan. May hawak ka ng cellphone, missionary ko ng Panginoon, i-share mo ang salita ng Diyos. Huwag yung kung ano-anong mga ginagawa mo dyan, sa Facebook, pakurkyot ka, pa kung anong mga bagay dyan na hindi mo lang alam, minomonitor ka, pinagkukuhaan ka ng data ng mga global elites. Hindi mo lang alam yon. So, tulungan po tayo ng Panginoon. Sana ang kalumbayan, the grief of God, will teach us these things, and we would pray that God will give us that compassion. Tayo po